accomplishments at mga programa ng Department of Migrant Workers para sa patuloy na pagsulong ng bagong Pilipinas sa ating pag-uusapan kasama si DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Secretary Hans, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas. Magandang tanghali sa inyo and glad to be here. Salamat po sa pagpapaunlak. Secretary, sa nakalipas po na isang taon, ano po ang may tuturing nating pinakamalaking accomplishment ng Department of Migrant Workers sa pagbibigay proteksyon at serbisyo sa ating mga overseas Filipino workers? Well, sa maraming larangan, unang-una, yung ating regulatory authority sa Department of Migrant Workers, as you know, yung protection ng mga kababayan natin in terms of assuring them na safe sila from illegal recruitment and human trafficking. By the way, today is National Anti-Illegal Human Trafficking Month. So, first day. Of course, for the last year or so, we have had 72 establishments closed na mga illegal recruitment establishments. 36 ang na-secure na convictions, anti-human trafficking convictions sa korte. Of course, in partnership ito with the DOJ and the courts, Supreme Court at saka Department of Justice. And then, of course, yung ating processing ng mga workers natin, higit kumulang 2.2 million workers ang na-process dumaan sa ating tanggapan, na-deploy, na-ensure na nasuri ang kanilang kontrata at nabigyan sila ng sapat na pagkakaroon ng mga dokumentasyon. Speaking of dokumentasyon, yung digitalization effort natin, halos 500,000 na ang na-issue na OFW passes under our digitalization effort. Ito yung nasimulan ni Secretary Toots Ople, and in the last year, umabot ng nearly 500,000 ang na-issue na digitalized OFW passes. Of course, itong passes na ito ay in partnership with the DICT, kay Sec Henry, at saka sa ating airport, yung NNIC. We have partnerships with the airlines also para kinikilala ng airlines. Hindi na kailangan i-print out yung OEC. Kikilalanin na yung ng airlines yung digital version nito. Meron din tayo, speaking of digitalization, yung contract verification natin has yielded around 50,000 contract verifications sa ating pilot run sa Dubai. Dubai, as you know, is the most heavy in terms of yung contract verification processing natin, at naibsan na yung foot traffic sa Dubai Migrant Workers Office kasi meron tayong partnership with a group called Dataflow, at dito digitalized na. So with the digitalized operations partnered with our anti-illegal recruitment human trafficking efforts sa Cambodia at sa Myanmar, kakabukas lang ng Migrant Workers Office natin sa Cambodia. Kung matandaan mo, pinangako ito ng ating Pangulo sa state visit niya last year. Ito naman yung pag-address ng anti-trafficking situation dun sa mga scam farms or hubs sa Myanmar. And then lastly, meron pa, pero for now, sasabihin ko na lang yung ating emergency services. 10,500 ang napauwi dito sa kasalukuyang sigalot na tila baga sumisiklab muli sa Middle East, US, Israel-Iran war. 10,500 sa utos ng Pangulo, sagutin ang plete, pamasahe, sagutin through commercial or chartered flights. Nakasyam tayong chartered flights. 10,500 ang nakauwi, and 18,000 naman yung hindi nakauwi, pero 18,000 na nanatili, pero naapektuhan ng trabaho, nabawasan ng working hours, nabawasan ang shifts at OT, overtime pay. Pinigyan natin ng financial assistance. 18,000 naman sila sa larangan na yon. So patuloy lang itong effort ito in partnership with the Overseas Workers Welfare Administration. Okay. Well, Secretary, the numbers that you have given are really impressive. Mula dun sa mga establishmentong pinasara, dun sa mga convictions, up to the overseas workers process. With this being said po, ngayong patuloy na lumalawak ang mandato ng DMW, paano niyo po masasabi na mas nararamdaman na ng mga OFW ang mas mabilis at mas maayos sa serbisyo ng inyong ahensya maliban dun sa nabanggit ng digitalization? Actually, meron pa ako isang mahalagang hindi nabanggit, yung OFW Lounge na inutos ng ating Pangulo sa kanyang pangalawang SONA through the auspices of Administrator P.Y. Kaunan and the OWA. 2 million na ho nasilbihan ng OFW Lounge sa NAIA 1
at sa NAIA 3. At kamakailan lang nagbukas ng International OFW Lounge muli sa Cebu Mactan Airport. Nandun kami ni Admin PY. Of course, sa tulong nito ng Office of the First Lady, si First Lady ay tumulong doon sa pagpapatayo nitong lounge sa Mactan Cebu Airport. And then of course, dito sa dalawang domestic airports, nagtayo na sa Zamboanga recently ng lounge, and dito sa Biyernes sa Davao City ay may plano rin tayo magtayo ng kapihan naman, kapihan para sa OFWs natin. And then of course, patuloy lang itong effort na sinasagawa natin dahil lalo pa natin palalawigin itong serbisyo sa ating mga OFWs. The 44th Migrant Workers Office, as I mentioned, was opened. This is the fourth new Migrant Workers Office sa panahon ng Administrasyong Marcos. At papagpatuloy pa natin ito. We're slated to open 4 more this year and then 5 more next year. Okay. Balikan ko, Sec, yun nabanggit mo na nasa 18,000 na nandun pa nananatili pa sa Middle East. Kumusta po yung ating coordination intervention? Are we still convincing them na bumalik o magpa-repatriate dito sa ating bansa? Well, humupa ng kaunti yung sitwasyon with the ceasefire, no? So, at marami naman sa kababayan natin, in fairness, sa kanilang, of course, sa host countries, kailangan pala natin magpasalamat sa Gulf States, sa mga host countries, sa Israel at sa Lebanon at sa Jordan, kasi yung ganun na lamang ang proteksyon na binibigay nila sa mga kababayan natin. Literally, di ba? Kasi nakita natin yung intercepted missiles in the Gulf, in Saudi, in Qatar, in Kuwait, yung effective missile defense systems, UAE, Bahrain, talagang literally na proteksyonan yung workers natin. At sa ngayon, nasa maayos silang kondisyon na just the other day, nakapulong ko sila virtually, yung labor attachés natin. At ako naman ay nagpupunta rin. Naka-anim na rin akong dalaw sa gitnang silangan mula nung simula yung sigalot nitong pakasalukuyan. At babalik na naman ako doon. Napipinto na naman akong bumalik sa Middle East very, very soon. Nasa maayos naman silang sitwasyon. But again, it's a matter of monitoring the situation. Handa pa rin tayo magbigay ng financial assistance. Hindi lang financial, by the way. Food and basic necessity, mga grocery deliveries, ginagawa natin sa nangangailangan. At handa pa rin tayo sa utos ng Pangulo na magsagawa ng repatriation. Kung maalala natin, nagbigay ng supplemental funding si Pangulo, pinag-utos niya na magbigay ng 3 billion sa Department of Migrant Workers at meron din sa OWA, kaya't patuloy itong pagsustento ng tulong, repatriation and other forms, action fund assistance efforts sa ating mga kababayan. Okay. Sec, if you can also share with us, paano po ang naging operasyon nitong One Repatriation Command Center sa panahon ng mga emergency? May mga mahalagang pagbabago po ba kayo ipinatupad para po mas mapabilis yung pagpapauwi ng ating mga Yes, of kababayan? course. Itong One Repatriation Command Center ay patuloy na pagpapasinaya ng ating need ng mga kababayan natin. Katuwang ito, yung One Repatriation Command Center goes hand in hand with our repatriation effort in the sense that kung may pamilya o OFW na nangangailangan ng tulong mapauwi, nandun yung One Repatriation Command Center. Pinagbuklod na ho yung serbisyo. Nandun ang OWA, nandun ang DMW para magbigay ng serbisyo sa mga nangangailangang umuwi. And yun nga, patuloy lang ito. Aside from the 10,500, higit kumulang, merong 30,000 pa na natulungan mula na nagsimula pa yung One Repatriation Command Center noong 2022. Kasi panahon ni Secretary Toots Ople, ay marami na natulungan yung One Repatriation Command Center outside of the emergency situation. Okay. Yung bang day-to-day sitwasyon ng isang OFW na gusto nang makauwi, nahirapan sa kontrata, na violate ang karapatan sa kontrata, ay yun, tinutuloy-tuloy pa ang tulong natin doon outside of the conflict situation, repatriation. Okay. And Secretary, sa kabila po ng inyong mga pagsisikap, patuloy pa rin po ang banta ng illegal recruitment at online job scams. Ano po ang mga bagong hakbang ng DMW para po maprotektahan ng ating mga kababayan na gusto makapagsapalaran sa atin? Yes, as I mentioned, patuloy ang ating warning sa ating mga kababayan na huwag pumatol sa illegal recruitment. Talamak pa rin ang illegal recruiter. Ako po, I will be the first to say na hindi po zero ang bilang ng illegal recruiters. Sila po ay namamayapag pa rin, lalo na't meron ng mga social media, online. Kaya't ang payo natin, yung harap-harapan ng hindi mo pinagkakatiwalaan nag-aalok ng trabaho,
unless lisensyado ng DMW, mas lalo mong hindi pagkakatiwalaan yung nasa online, yung hindi mo nakita, yung nagtatago sa Facebook o sa Telegram o saan pa man yan, sa Messenger o ano pa man yan. Kailangan makita nyo sila, kailangan may opisina sila, kailangan may lisensya sila, nakadisplay sa kanilang opisina. And the other indicator of illegal recruitment is pinaalis na yung tao, wala pang work visa na dumaan sa pagsusuri ng work visa, work contract na dumaan sa pagsusuri ng DMW. Pag wala po noon, pag tourist visa lang ang pinapakita o kaya no visa, kung ASEAN yan, Singapore, Malaysia, ay magduda po kayo ng 101%. Kasi malamang sa malamang, yan ay illegal recruitment at minsan pa mamadaliin ka. Bukod sa illegal na, tourist visa lang ang ibibigay sa'yo, mamadaliin ka pa, sabihin nila, huling upuan na sa eroplano. Aalis na yung eroplano bukas o mamayang hapon. So kakagat naman yung tao. At hindi libre ang ticket, hindi illegal. Ito po ay isang, para sa akin, indikasyon ng illegal recruitment. Kung nagmamadali, kahit libre pa man ang ticket, pero ang pinipresent naman is tourist visa, hindi work visa o work contract na dumaan sa DMW. Okay. Ito, speaking of tourist visa, Secretary, and sa kabila po ng paulit-ulit na paalala natin sa ating mga kababayan ng DMW at ibang ahensya ng pamahalaan, may mga kababayan pa rin po tayo na pinipiling sumugal dun sa mga ganong proseso. Pakipaliwanag po, ano po ba yung mga panganib na kaakibat pagka yun yung pinuntahan nilang Pagka sistema? hindi dumaan sa DMW, hindi natin alam yung laman ng kontrata. Okay. Halimbawa, minimum wage natin $400 per month. Minsan tatagain ka na ng 200, tatagain ka ng placement fee, tapos ang sweldo $200, $300, $600, $800 reals or dirham. Nako, mas mataas pa ho ang Philippine minimum wage sa mga halaga na yan. Recently, tinaas pa nga, di ba? Sa panahon ng ating mahal na Pangulo at ni Secretary Tolentino, ay tumaas pa yung minimum wage. So yan ay indikasyon. Huwag pumatol. Tapos, ang isa pang sinasabi natin, dito galing kasi yung Cambodia, binuksan nga natin yung 44th Migrant Workers Office natin. Ngayon, may mga bansa katulad ng Cambodia, hindi na tinatanaw bilang biktima ang OFW. Meron ng tinatawag na forced criminality doon sa mga biktima ng illegal recruitment. So, halimbawa, ikaw, dinala ka sa scam hub sa Cambodia. Okay. At ang trabaho ng scam hub kasi nanloloko ng mga senior citizen, mga mamamayan ng ibang bansa, katulad ng US, Europe, di ba? Liniligawan yung senior citizen sa Florida, tapos aalokin ng Bitcoin o ano pa mang scam, paghuhulugan ng pera, yung pala, peke, yung transaksyon. So, ang tingin ng host countries dito, kriminalidad ito. Okay. At kaya't wag na po magpatuloy. Ang isang risk, bukod sa lolokohin ka ng employer, baka tratuhin ka pang kriminal sa pupuntahan mong bansa. Okay. And Secretary, patuloy din po ang pakikipagpulong ninyo sa iba't ibang bansa para po palawakin naman ang labor cooperation. Ano po ang update dito sa nakalipas sa taon? At ano po yung mga benepisyo maidudulot nito sa ating mga OFWs? We are the nation with the most number of labor cooperation agreements with countries hosting our workers, our people. We just came sa very successful official visit ng ating Pangulo sa Vancouver, Canada. Prime Minister Mark Carney was there at nakipagpirmahan tayo ng pinakabago nating bilateral labor cooperation agreement and the first of its kind with the federal government of Canada. Isang ilustrasyon lang ito ng sinasagawa natin. Around 65 bilateral labor cooperation agreements we have. Dito sa Gulf States, dito sa Sigalot sa Gulf States, bukod sa repatriation at financial assistance efforts, tinutumbasan natin yan ng labor cooperation at dialogue with the community of nations. So kaya't ako mismo nakikipagpulong sa mga labor minister counterparts ko, Saudi, UAE, Oman at saan pa man, para kausapin sila. At dito sa Abu Dhabi Dialogue, tayo ngayon ang chair ng Abu Dhabi Dialogue. Ito ay forum kung saan nandoon ang Gulf States, receiving countries, at ibang mga origin countries katulad ng Indonesia at Pilipinas. Dialogo ito, voluntary consultative process. Tayo ngayon ang chair ng Abu Dhabi Dialogue, kaya next year mag-host tayo ng series of meetings patungkol dito. So,
we are at the forefront in terms of advocating for migrant worker protection and most especially yung labor cooperation between host countries and the Philippines para mapaigting pa ang proteksyon ng OFWs natin. Okay, speaking of other countries, Sec, mayroon po bang mga bagong bansang nagbukas ng oportunidad para sa ating mga Filipino workers ngayong taon? At ano-ano pong mga industriya may pinakamalaking demand? Yeah, sa ngayon, of course, bunsod na ito nung previous discussions. We had a bilateral agreement with Croatia. Kaya ongoing na yung G2G, government-to-government hiring natin with Croatia. Meron ng first batch of around 250 hotel workers na nakapunta doon. And now we're processing the next batch. And also, baka lumawig sa ibang sektor, katulad ng caregiving. So napipinto ito, pinaplano ito. Slovenia is another country na napaigting na ugnayan, nakapagpirmahan din tayo ng agreement. And of course, we're slated to discuss with a few more European countries para mapaigting ito. Nakamit ko halimbawa ang Foreign Minister at saka Interior Minister ng Lithuania. Kasi gusto natin maging legal ang proseso. Marami na rin na biktimang tinatawag na third country high risk. Galing Dubai, tumatalon ng Lithuania, tapos pagdating doon ay substandard ng contract. So, para maibsan ito, kausap natin ang authorities sa Lithuania and napipinto rin ng bilateral labor cooperation agreement doon. Pero again, ang tagubilin natin sa lahat dito, dapat po dumaan sa Department of Migrant Workers. Okay. Pag hindi dumaan sa Department of Migrant Workers, ang inyong kontrata ay illegal po yun. At yung nag-recruit sa inyo, ang tawag sa kanya illegal recruiter at a minimum of 6 months imprisonment ang pagkakakulong po sa illegal recruiter. Okay. And Secretary, maliban po doon sa nabanggit nyo na pagpapaigting ng bilateral relations at yung inyo pong direct coordination with other countries, paano naman po tinitiyak ng DMW na ang mga bansang tumatanggap ng ating mga kababayan bilang mga manggagawa ay sumusunod sa tamang labor standards at nagbibigay ng sapat na proteksyon sa ating mga manggagawa? Yes, ang ating napaigting sa panahon ng ating mahal na Pangulo. Utos niya sa pangalawang Labor Day address niya, palalimin ang labor relations with countries hosting our OFW. Sa katuwang natin si Secretary Tess Lazaro at ang DFA dyan. In terms of talking to countries, sitting down and discussing, constant dialogue, constant discussions on arrangements that can further enhance protection. Yan po ang pinaka-key dyan. Kaya we are in constant talks. Recently, we had a delegation from Saudi Arabia na nakipag-usap. And I myself, as I said, will be returning to the Gulf states. Dito sa Pilipinas, in unilateral terms, as I call it, we have our own anti-illegal recruitment, human trafficking, and regulatory measures. Kaya yan po pinaiigting natin. Recently, sa sea-based sector, nung Seafarers Day nung June 23, ay nagtalaga naman tayo ng sea-based rules and contract amendments to the standard employment contract ng seafarers, including fishers. Kasi maraming nabibiktimang fishers ng illegal recruitment at inhuman or substandard living and working conditions on board. Kasi merong mga fly-by-night o unscrupulous mga fishing operators, international fishing operators. Kaya binabantayan natin na maigi ang sitwasyon at nagtalaga na tayo ng rules para sa ganap na proteksyon ng ating migrant fishers and seafarers. Alright. Secretary, dito naman po sa usapin ng implementasyon ng Magna Carta of Filipino Seafarers. Ito po yung nabanggit niyo po. Ano po yung mga konkretong benepisyo na idulot nito sa ating mga marino? Yes, of course. Tayo kasi una ay nag-ratify about 14 years ago ng Maritime Labor Convention. At bunsod nito, nagkaroon nga tayo ng Magna Carta kung saan yung mga garantiya sa Migrant Workers Convention, Maritime Labor Convention, katulad ng yung regulasyon ng ng recruitment and placement services, yung kontrata kung saan nilalaman yung wages and other entitlements, overtime, and then yung mga rest periods, vacation periods, even yung insurance or financial insecurity against abandonment, yung accommodation nila, yung mga size ng mga kwarto nila, kada barko ay assured na po yan dito sa migrant workers, sa Magna Carta for seafarers. And also, pati yung may training component din yung Magna Carta for seafarers so that
nandun na yung mga regulasyon, particular sa training ng mga tripulante natin para mabigyan naman sila ng oportunidad sa abroad. So, ito among others, merong anti-ambulance chasing provisions para hindi mabiktima ng mga ambulance chasers ang ating mga tripulante. Merong pag-promote ng conciliation at medical examination upon return or upon injury or illness para hindi mabiktima ng mga unscrupulous entities, unscrupulous clinics, unscrupulous lawyers, ang ating mga tripulante na uusigin silang magkaroon ng mag-file ng claim at yung pala hindi realistic yung claim. So these are among the things that are in the Magna Carta for seafarers. Alright, so patuloy po ang inyong pag-agapay dun sa mga nais lumabas ng bansa. Pero dito po sa ating mga OFW Secretary na nais nang umuwi naman dito sa Pilipinas, kumusta po ang ating reintegration programs ng DMW para po matulungan sila makapagsimula muli? Yes, napahiwatig yan ng ating Pangulo na reintegration is just as important as sending them home. Pagdating dito sa Pilipinas, so nandito sa DMW yung chair tayo ng National Reintegration Network na itinalaga ng ating Pangulo buong Labor Day 2 years ago. At ito ay pagbubuklod ng mga ahensya ng gobyerno, DMW, OWA, DOLE, DTI, DA, and DOT, and TESDA para sa pagkakaroon ng reintegration program. So nagkaroon na tayo ng mga higit kumulang 15 NRN, National Reintegration Network Job Fair mula nung nagsiuwian na mula sa Middle East mga kababayan natin. Higit kumulang mga 4,000 ang mula doon sa amin kasi overseas employment. So ang nai-refer na natin sa recruitment entities, agencies, para magkaroon ng processing ng kanilang possible job opportunities sa abroad. And then, meron din sa TESDA, yung pagsasanay and upskilling. And then, meron din sa DOLE for the local employment opportunities. Ang DTI nag-o-offer through the Small Business Corporation ng kanilang kapital para sa loans. At ito, yung si Presidente, nagpunta dun sa isang NRN job fair, job and livelihood fair natin sa Tacloban, at doon napasinayaan yung pag-distribute ng tulong kapital ng DTI, si Sec. Chris Roque. Katuwang din natin siyempre si Sec. Rex Gatchalian ng DSWD, si Sec. Puhalte ng DOH dahil doon din sila present para magpasinayan ng mga health and social welfare services. Ang DA, si Sec. Kiko Laurel, yung mga pautang din nila, pakapital nila sa agricultural businesses. And then si Sec. Angara Mathay naman, Dita, para doon sa tourism-related businesses. So, katuwang higit kumulang mga 40,000 ang napagsilbihan dito sa mga NRN job fairs and continuing pa. Meron pala tayong overseas. Okay. Yung ating caravans, serbisyo caravans, at nagdaos tayo ng mga 25 over the last 12 months. Okay. 25 This is will be overseas naman, bukod sa local. At nagdala doon ng mga different 18 to 20 government agencies, PSA for the national ID, LTO for the driver's license, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, and even the Office of the President nandoon din para magpasinaya ng mga serbisyo caravans. Umabot na hanggang 100,000 OFWs ang nasilbihan natin dito sa 25 or so serbisyo caravans and counting kasi patuloy-tuloy lang naman ho ito. Okay. And Secretary, linawin na natin para mas maintindihan ng ating mga kababayan. Ito pong reintegration assistance na binibigay natin sa ating mga OFW na umuwi dito sa ating bansa. Hindi po ito one-time na assistance. Tama po, may follow-through ito. May follow-through ito. Lalo na halimbawa sa OWA, si Admin PY Kaunan, may 20,000 na startup siya. Good for a micro business, no? Okay. Pagka nag-improve, pati sa DTI, pag nakita nila na nag-improve yung business, merong karagdagang tulong na maaaring ibigay in terms of capital. Basta mapakita lang. Meron ding group livelihood insurance, group livelihood. Si Admin PY, up to 1 million ang grant. Kapag nagbuklod ng mga OFWs, nagtayo ng negosyo, group livelihood, ang tawag doon yung tulong puso program nila. Okay. So tuloy-tuloy lang po itong mga reintegration programs na ito. Okay, that's good to hear po. And Secretary, sa inyo pong pananaw, ano pa ang mga batas o polisiya na kinakailangan maisabatas po upang higit pang mapalakas ang proteksyon ng ating mga OFWs saan man panig ng mundo?
Yeah, sa tingin ko ang mga patuloy lang ang pagpapasinaya natin nung pagpapatayo ng mga migrant workers offices. As I said, we're due to set up about 4 more by the end of the year and 5 more next year. Kaya't ang ating plano ay syempre kailangan ng kaukulang budget. So ang batas naman, ang budget naman pinapasa through a law also. So first and foremost, ipalakasin yung action fund natin, palakasin yung pondo natin pagpapatayo ng mga services. Yung OFW hospital, hindi ko pa pala nabanggit, 80,000 a year ang natutulungan niya. Wow. Outpatient and inpatient services. Kaya't patuloy lang yung ating serbisyo. Si Pangulo ay nagpasinaya ng groundbreaking ng Cancer Care Center. Ongoing na yung construction. Kaya't hopefully by next year, maitayo na yung Cancer Care Center for OFWs. Pero yung hospital itself is operational and 80,000 a year ang natutulungan nito. Libre lahat sa ospital. Whether it's the OFWs or the immediate dependents, parents or children of the OFW, welcome na welcome po dito sa Samut-Saring Medical Services sa OFW Hospital. Napakalaking bagay niyan, Secretary. At ito naman po sa pagdiriwang ng National Migrant Workers Day, inilunsad po ng DMW ang kauna-unahang OFW Global Summit. Ano po yung pangunahing layunin ng summit na ito at paano ito magiging daan para mas mapalakas po ang proteksyon, kapakanan, pangmatagalang suporta sa ating mga migrante magagawa? Alam niyo, gustong-gusto ko yun kasi usually, di ba, pamahalaan na nagpapasinaya, nag-spearhead. Pero ito talagang we worked with OFW groups at sila talaga ang nagdisenyo ng program, sila ang nagpasinaya ng things like yung mga set up ng facility at yung pagkakaroon yung mismong pagpapatakbo ng programa. Sila lahat yon. Of course, may suporta ng DMW, kaya proud na proud po kami doon. First time ito na nakita natin that it's the OFW themselves running the show, literally, itong Global Summit. So, bunsod ito ng partnership natin, social dialogue programs natin with the sectors. And nagresulta, nagbunga ng ilang mga programa, pagpapaigting. So nagkaroon ng discussion doon, substantial and discussion in terms of paano mapapaigting yung ating mga programa. Katulad ng monitoring ng plight ng mga OFWs natin. So dahil dito mapapalakas natin yung monitoring, meron tayong Kamusta Kabayan call center. Wow. Kinakamusta natin mismo yung mga OFWs at papasalamat ako sa OFW groups na katuwang natin, kapartner natin kasi talagang sila ang nagpasinaya nitong OFW Summit, Global Summit, noong June 7, Migrant Workers Day. Well, maganda to kasi ika nga, Secretary, parang tailored fit ito sa lahat ng kanilang pangangailangan. At still speaking about the summit, isa po sa tampok dito sa OFW Global Summit, Secretary, ay ang pagsasama-sama ng mga serbisyo ng iba't ibang mga ahensya sa ilalim ng National Reintegration Network. Gaano po kahalaga ang ganitong whole-of-government approach sa inyo pong pananaw para mas mapadali at mas kumpleto yung serbisyo na tatanggap ng ating mga OFW? Since day one, whether it's emergency services, repatriation, digitalization, or reintegration, yung anti-illegal recruitment, talagang ang utos ng Pangulo ay whole of government, whole of society approach in fact. So patuloy ang sinasagawa natin patungkol dito sa reintegration. Napakahalaga ng pagbubuklod namin kasi as you know, reintegration when it comes to jobs and livelihood, it's not just DMW. Kasi kami overseas employment, so local employment is DOLE, mga negosyo, yung DTI, Department of Agriculture, Department of Trade, meron pang ang DOST. Si Sec. Rene Saludim, meron din silang mga pangnegosyo sa science and technology-based businesses. And then, for the welfare side, whether it's medical or let's say yung tinatawag na first aid counseling ni Sec. Rex Gatchalian, nandyan ang DSWD, at ang DOH for the medical side, sa mga nanunumbalik, welfare and medical side. So again, yung pagbubuklod namin, DOTR, mahalaga kasi sa salubong sa airport. DFA, dun pa lang sa simula. Pagpulong ng pagkausap sa host government, pagpulong ng mga tao, may pagpapasinaya rin yan ng mga ambassadors natin on the ground. So laking pasalamat din sa ating mga ambassadors, Sec. Tess Lazaro, and then of the DFA, Department of Transport, Sec. Banoy, kasi sa airport, facilitation, pag-clear ng mga chartered flights natin, bahagi rin sila dyan. NNIC,
Kaya whole of society approach, Yes. nandyan si Sir Ramon Ang, dahil sila naman ang tumutulong sa atin sa airport. Alright. And Secretary, ito po, 2 international na pagkilala ang natanggap ng DMW sa Gov Media Conference and Awards 2026 sa Singapore kamakailan. Kabilang po ang pagkilala sa Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons o AirTip campaign at sa OFW Lounge bilang Public Facility of the Year. Ano po ang kahalagahan nito, Secretary, itong mga pagkakilala o pagkilalang ito para sa DMW? As mentioned, sina Admin PY Kaunan, 2 million na ang napagsilbihan dito sa OFW Lounge and counting sa pagbubukas ng Cebu International Airport and counting because may nasa domestic airports na rin tayo, Zamboanga and Davao, magbubukas. Meron tayong award sa laking pasalamat natin dito sa Gov Media Awards. And then dun sa anti-illegal recruitment, pangalawang taon na yan. We won it last year, so we won another one this year. And then sa OFW Lounge Public Facility of the Year, so maraming salamat. Sa Singapore ito ginawad. Sa anti-illegal recruitment and trafficking, as you know, Tier 1 tayo sa US State Department report. Sa panahong Marcos ay 4th year in a row tayo na nasa Tier 1. Na-maintain natin ito. It's our 10th or 11th year and throughout the Marcos administration ay 4th year in a row tayong Tier 1 sa US State Department Trafficking in Persons Report, which is the highest level. Meaning, nasa maayos ang sistema natin. It's not perfect, pero nasa maayos ang sitwasyon, ang sistema natin in terms of combating trafficking in persons. Okay. Well, sir, yes, congratulations on that, Secretary. Pero bahagya ko lang pong babalikan yung sa may reintegration, Secretary. Yes. Sakasakali po na naibigay na po natin lahat ng assistance sa kanila at hindi po maging successful, may maitutulong pa rin po ba tayo dun sa mga OFW na nais bumalik na magtrabaho sa ibang bansa? Yes. As I said, nearly about 5,000 na ang na-endorso natin sa mga recruitment agencies. Kasi ang nangyayari niyan, si Admin PY at saka yung IT group natin sa DMW, nag-profile na kilala na namin yung mga nanunumbalik. Okay. At may profile na sila sa database. We know who they are, their skill sets, etc. At dito ay nagkakaroon tayo ng idea at pinamatch natin sila sa job orders that we have. Kasi we have around 1 million plus job orders kung saan may profiles yon at pwede i-match sa kanila. At doon, na-i-endorso naman natin sila sa recruitment agencies who are handling those job orders. Halimbawa, barista. May umuwing barista from UAE. Minamatch na natin sila sa potential job orders at sino yung recruitment agency na ma-job orders na yun. Ngayon, kung ano ang pag-usad ng application, depende na sa tao. Application niya, sinasubmit na namin. So, kusa na lang siyang pupunta doon sa recruitment agency, magpa-interview, and if the job will materialize, then so be it. Pero, syempre, hindi natin mapilit yung taong lumapit doon sa recruitment agency, umupo at magpa-interview. But we facilitate. That's what we do. We do not actually create the job, but we facilitate, we promote the environment where the worker and the recruitment agency and the employer can meet. Okay. And Secretary, one thing that we would like to confirm as well, doon naman po sa mga nabiktima ng human trafficking o yung mga kababayan natin na talagang sumugal sa illegal na proseso, hindi po ba sila ma-flag kung sakasakaling dumaan na sila sa tamang proseso this time at lumapit po sa DMW? You mean ma-blacklist or something? No. There's no such thing as blacklisting. However, we make sure that they learn from their mistakes. Meaning, next time, dumaan na sila sa DMW. At tama ka, pagdating ng DMW, we will process them. And then, of course, we will be mindful na akma yung trabaho nila dun sa skill set nila. Kasi baka mismatch in terms of skills. But in other words, we will make sure na nasa maiging sitwasyon, nasa tamang stipulasyon, yung kontrata sang-ayon sa batas ng host country at sang-ayon sa batas natin. So, we are doing this at the moment that ito, yung mga nanunumbalik mula Cambodia at Myanmar, pinaprocess din naman natin sila para magkatrabaho. So, halimbawa, kung call center ang trabaho nila doon, ini-endorso natin sila. May partnerships din tayo with call center groups here in the country. And then, ang isang
katuwang din na sector yung hospitality sector. So, rinirecommend din natin sila sa hospitality sector. Alright. Secretary, bilang pagbalik lang po doon sa nabanggit niyo yung Cambodia, Yeah. yung forced criminality po na nabanggit niyo Yes. kanina, ang ibig sabihin po nito, kapag sila ay nalaman na illegal recruitment ng galing, hindi po sila maituturing na biktima, kundi Biktima kriminal. sila dahil illegal recruitment victim. Okay. However, merong ilang host countries katulad ng Cambodia natutukoy, let's say grupo ng 10 Pilipino na illegal recruitment, natutukoy na may isa, dalawa o tatlo doon na tila baga nagiging leader, nagiging bisor, okay. nagiging tanyag doon sa kumpanya na tila baga sila ang nagpapasinaya na nung panloloko, nung scam hub na yon, dun sa biktima nila, example, yung mga senior citizens sa US o sa Europe, di ba? Yan naman ang trabaho ng scam hub na illegal. Nambibiktima sila through call centers ng mga senior citizen o mga kumbaga innocent victims sa abroad na mag-invest sa mga Bitcoin, Yes. cybercurrency at iba pang mga financial schemes. Liniligawan, kinakausap na pinapadala ng litrato, Okay. kung saan magkakaroon ng parang hindi naman romantic pero nagiging magkaibigan sila such na linulure yung senior citizen from abroad to invest, yung pala peke scam. So, ang pananaw ng host country dyan at yung mga countries in Europe and America na nabibiktima nito, may kriminalidad. Diba? Okay. Kasi may panloloko Yes. So, yung host country, katulad ng Cambodia, may natutukoy na ilang kababayan natin na tila baga nagiging bisor o active dun sa panloloko na yon. At kaya may forced criminality element ito. Hindi sila biktima, kundi sila pa ang nagpapasinaya nung scam mismo. Kaya mag-ingat, kaya sinasabi natin sa kababayan natin, huwag na ho magpatuloy doon. Kung yun ang inaalok na trabaho. Kung dinala kayo sa Malaysia, at tila baga dadaling kayo sa Cambodia o Myanmar, huwag na pong magpatuloy. Humingi na kayo ng tulong sa mga migrant workers offices natin sa Malaysia, sa Singapore, o saan pa man yan kayo dinadala. Thailand, dahil meron na tayong labor attaché sa Thailand, nagbukas po sa panahon ng Marcos administration ng migrant workers office in Bangkok. Okay. Alright, ito naman po, Secretary, sa kabila po ng pagkilala sa AirTip campaign, ano pa po ang mga susunod na hakbang ng DMW para higit pa mapalakas ang kampanya laban sa illegal recruitment, gaya ng ating napag-uusapan, at matiyak na mas maraming Pilipinong nagnanais na magtrabaho abroad na makakaalis ng ligtas, legal at may sapat na Yeah, proteksyon. lalo natin paigtingin to. Recently, ang tinatarget natin yung accommodation ng mga licensed recruitment agencies. Kasi may requirement na, di ba, ang usually, lalo na kung domestic worker, recruit sa probinsya, dinadala agad sa Maynila kahit hindi pa panahon ng pag-alis. Yes. So, lalagay muna sa tinatawag na accommodation. May requirement tayo to register those accommodations. However, substandard at inhuman yung mga yung mga living conditions doon. Kaya nakakahalos 400 na tayong nare-rescue sa mga illegal accommodations na to. At patuloy lang po natin gagawin ito kasi nag-undercut yung mga recruitment agencies, nagtitipid sa akomodasyon. Kung titignan natin yung mga dormitoryo para sa manggagawa sa abroad, let's say Taiwan o Singapore o saan pa man, even sa Saudi, ay di hamak na mas maganda pa ho doon. Ang accommodation na binibigay sa workers natin. So, ang sinasabi natin, dito rin sa sarili nating bayan, dapat tignan din natin, bantayan natin na yung mga dormitoryo o stay-in o staging areas or homes ng mga workers natin ay makatao din. Kasi grabe yung pinuntahan ko. Mismo nakita ko sarili kong mata sa Cavite. 15 sila, 10 hanggang 15 sa isang kwarto. 2 o 3 lang ang CR sa malaking, kasi mga 3-4 yung kwarto. Kaya't hindi talaga makatao yung tirahan. So, doon pa lang, ibang klase na, mali na yung trato. Mas lalo na kung pinadala pa sa abroad. Diba? Yes. Ano kaya magiging attitude ng recruiter na yun once dinadala sa abroad? So, doon pa lamang sinusugpo na natin. Kumusta po yung mga na-rescue natin? How are they doing? Well, nabigyan natin silang financial assistance. We're also referring them to other agencies. And hopefully, merong hindi na mauulit itong mga illegal accommodation. Dapat makatao ang accommodation.
dapat maglaan sila ng pondo para dito. Okay. Secretary, yung nabanggit mo ng mga ni-rescue, ito po yung kumpleto naman sila sa requirements. I mean, do they have the capability na makalabas naman ng bansa kung dadaan sila sa tamang proseso? Yes, of course. Hindi naman natin sila iba-blacklist or anything. We will allow them to be processed. But of course, we will make sure na legal yung kanilang pupuntahan na trabaho at makatao ang pagtrato sa kanila doon. Alright. And Secretary, ano naman po ang mga pangunahing prioridad ng DMW para po sa natitirang bahagi ng 2026, lalo na po sa usapin na napag-usapan natin kanina na digitalization, welfare services at paglikha po ng mas maraming overseas employment opportunities? Yes, pagpapaigting ng digitalization natin as much as possible. Kasi sabi ko kanina yung contract verification natin para sa mga nagpalit ng employer, ay pinilot pa lamang natin sa Dubai. So ongoing na yung pagpapalaganap nito in the Middle East, for instance, in Hong Kong, pinapilot natin to. Ang isa pang gusto namin pasukin na larangan na paigtingin is upskilling. Kaya nga after nito, ay we will have a signing with Sec Francis Tolentino and DG Kiko Benitez. Kasi ang gusto natin, yung mga inaalok halimbawa ng trabaho sa kasambahay, ito talagang inata sa atin ng Pangulo. Meron bang possible other job options sa kanila? Hindi lang yung pagiging Hindi lang kasambahay. pagiging kasambahay. Let's say galing ka sa Butuan o sa Visayas o sa Luzon, ay meron pa bang pwedeng ialok sa iyo? And so ito yung upskilling. Tinitingnan natin ibang larangan katuwang ng TESDA, Sec Francis, dahil gusto natin bukod sa pagiging kasambahay, baka naman pwedeng caregiver, pwedeng barista, pwedeng hotel housekeeping sa hotel, para hindi lang yun ang offer sa kanila at hindi sila, tawag ko dyan, recruitment trap. Hindi lang yun yung inaalok nila kasi ang kumikita lang doon yung recruiter na para mag-recruit ng kasambahay. At doon din ang isa nating gustong kausapin ng host countries about. Meron tayong panimulang discussions dito na as much as possible, baka hindi naman domestic worker ang job category. Pwedeng caregiver, pwedeng barista, pwedeng kung may medical yan, pwedeng nurse aid, nursing aid. Marami tayong mga kabayan ganyan, Secretary. Yes, a dental assistant, mga ganun, tumutulong sa dentista. So anyway, all these things gusto rin natin na mapaigting. Lifelong learning, nakausap namin si CHED Chair Shirley nung isang araw. Lifelong learning para magkaroon ng high school or college degree ang mga kababayan natin habang nandun sila sa abroad, magkaroon ng micro-credential courses, UP, kausap din natin dyan. So these are among the things, of course, reintegration. Talagang kailangan pa natin palakasin ng reintegration. Yung mga direct line, one-stop shop, virtual or physical ng kababayan, may tatakbuhan siya pag gusto niya magpa-reintegrate through jobs, livelihood, or training. Okay. Marami tayong kababayan na ganyan, Secretary, na 10-20 years ay naging kasambahay lamang. So malaking bagay yan na banggit mong yan. At sa kabila po ng mga pandaigdigang crisis, economic uncertainties, at mga bagong hamon sa labor migration, panghuli na lamang po, Secretary, mensahe niyo po sa ating mga OFWs na patuloy na nagsasakripisyo para sa bayan at sa kanilang pamilya. Yes, maraming salamat sa ating mga mahal na kababayan. Kayo po yung makakasiguro sa administrasyon ng ating mahal na Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na wala na pong inisip kundi ang kapakanan ninyo ay paitingin pa natin ang mga programa natin para sa inyo, whether it's mabilis na serbisyo, whether it's yung sa Action Fund, nakalimutan ko pagbagitin. The Action Fund is a legal, medical, financial assistance program. Paigtingin po natin ang delivery of service dito. Yung 3 billion pesos na supplemental fund ay pumasok na po at magdidistribute na po tayo muli. And then yung ating reintegration and welfare services in partnership with the Overseas Workers Welfare Administration, paigtingin din po natin ito. Kaya tumasa lang po kayo. 1348 ang hotline that is co-shared by Admin PY and the OWA. Maraming salamat sa kanya. And then of course yung ating Facebook pages, bukod sa central DMW Facebook page, each migrant workers office may Facebook page din po. So manalig lang po kayo. At magdi-deliver po tayo ng ganap na serbisyo sa inyo. Take care po and God bless. We will see you. I will see you. Utos din ng Pangulo, napuntahan ko kayo. Kahit saan man kayong bahagi ng mundo. So we will see you wherever you are working. God bless po. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo Cacda. Thank you, Secretary. Thank you po.